revolusyon ng taong bayan pagka ginilty si Inday Sara. So, kung hindi man mga guilty si Inday Sara sa impeachment at walang ebidensya, tatalakayin ko ng konti maya no? Pagka hindi siya magigilty, kakasuhan siya. So, yung kaso sa kanya na grave threats at saka yung inciting to sedition, na-dismiss yung inciting to sedition. Tama yun. Pero yung grave threats, bakit hindi na-dismiss? So, lumalabas pa ngayon na palulusutin yung grave threats, etc. kasi may impeachment, blah, blah, blah. Tingnan natin how it will develop. Ang punto rito, whichever way you go, no, admin, whichever way you go, wala. Pinasisikat nyo si Inday Sara. Bible at mga mamamayang Pilipino saan man kayo panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao o sa abroad. Gandang gabi sa inyo, gandang umaga, tanghali, hapon. Whichever the case may be, day 16 ng impeachment. Matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog. Nasa ano ako eh. ICU ng ano, ng mga aso. ICU. May mga ano tinamaan yung parbo eh. So, yun ako. Busy ako. Sayang eh. Kasi pinaanak mo lahat tapos na machuchugi lang, madededo lang. Eh malalaki na. So, ano ba ano, mga na-miss ko sa ano. Marami naman vlogger eh. So, okay lang. Doon lang makinig kayo sa ibang vlogger pagka wala ako. Yung mga bago, iyan nyo lang yung mga unang video para makilala nyo ako. Gaano ko kasi Raulo, no? Ano pa? Yung unahin natin yung kay Marcoleta, no? Lapit na. Sana maka-attend siya ng impeachment. Tsaka si Jinggoy, ano? Kung makapag-piyansa, ongoing, tingnan natin kung anong kakalabasan nun. Tapos nun yung kay Mike Defensor. Mike Defensor yung inanon daw, sinaktan ng BJMP. Hindi naman video tinitignan ko hindi naman malinaw eh. No? Natakpang kasi. So, ang ano doon, eh kung may balak sakta si Mike Defensor, doon mismo sa kulungan niya, doon sa selda niya na walang nakakakita, sapak-sapakin siya doon, di ba? So, I wouldn't look at it na sinaktan siya. Baka nabigla lang yung BJNP kasi sasalubuhin ng media. Ang tanong doon, meron bang restriction na humarap yung tao sa media o makipag-usap ba sa ibang tao? Kasi akusado pa lang yung tao hanggang ngayon. So, ang doon, meron pa ba siyang karapatan bilang Pilipino, guaranteed ng Constitution natin na wag siyang still guaranteed, no? Life, liberty, property, due process, yung mga ganun ba, rights ng isang Pilipino. Until proven guilty, and may mga punishment naman eh. Ayan na naman yung mga tuta, kaya ayaw mag-vlog, maingay eh. Maingay. Ano ba? Kanina tahimik kayo eh. Paano nyo naman, padidiin nyo. Uy, punta ka na doon. Jaba, punta ka na doon sa anak mo. So, yun yung ang doon, hindi dapat bigyan ng, hindi dapat ganun yung naging treatment. Kaya marami nagagalit. In a situation na ang gobyerno ay mababa na yung trust rating, lalo na yung presidente ng Pilipinas at saka yung mga institusyon, ang suspetsa ng tao, bayaran lahat, yung ganun ba? Tas may ganyan pa. Pangit ang dating. Alam niyong mali doon, lack of supervision o lack of briefing doon sa mga BJNP. Pasensya na kayo sa maingay
Ngayon nag-ingay eh. So, ang ano dyan, ang pinaka-the best sana dyan, yung official, this is how I'm gonna do it kung ako yun nandiyon, doon, ano. Kakusapin ko yung mga tropa ko, kakusapin yung tropa. Kusapin ko rin si Defensor. Sasabihin ko, Kong Mike, tuloy-tuloy lang tayo. Siguro meron dyan mga gustong ambusin ka, pero ang order sa amin, dire-diretso lang tayo, wag na, iwasan na yung ambush. So, ganon. Alam ng tao. Hindi yung bigla kayo na surprise and then magkakausapin niya na hindi naman siguro niya alam. Yun. Tapos nun, na kung mambalak ipigilan siya, baka hindi maganda yung tumama sa mukha yata eh. So, yun yung dating. O kaya parang ang dating sa mga tao sinapak siya. O parang ganon ang dating. So, yun yung usap-usapan sa SOCMED. Pagka pinag-usapan ka na sa SOCMED, wala na, sira yung ano mo. So, pinakamaganda niyan, yung official, o kaya yung pinaka-senior doon, o kaya yung nagbigay kung nagbigay ng instructions, i-relay ninyo kay Mike Defensor. Bossing, pasensya na, no? Musunod lang kami sa trabaho namin. Ang guideline, dire-diretso lang, walang usap-usap sa umano ka lang. Ganun lang. Sumenyas ka lang. So, wala mo na interview. Kasi gusto malaman ng tao kung kamusta siya, kamusta yung treatment sa kanya, and right there, biglang, ang dating parang inupakan. Napapalaki ng napalaki, pati yung buong BJNP tuloy na nadadamay. So, sa akin, may iwasan yon. At the same time, kung may BJNP, kasi panay kayo mga BJNP, ang mali ninyo, lahat kayo, nandun kayo sa subject. Kung nandun kayo sa daanan, sinabihan nyo na kagad yung mga tao roon, mga kaibigan. Sir, ma'am, dadaan dito si Kong Mike, wave lang kayo, wala mo nang interview, ganon. Hindi natin alam kung ano yung utos sa kanila, no? Ang alam lang natin, may karapatan pa rin ng tao kasi hindi akusado pa lang hindi pa naman guilty no. So between the lines, sino nagba-violate ng konstitusyon? BJNP? Sino so ganun ang dating. Kung sa akin lang yan, pagka ganon, yung official, kung nangyari yon right there. Sasabihan ko yung yung tropa, Chon. Chon. Tapos nun, pasensya na po kayo. Hindi po pwede munang mag-interview, nagmamadali po kami. Ganun. Tapos nun, diretso lang. Okay, Kong Mike, sorry kung nabigla lang yung tropa, nabigla lang yung tao. Yun yung problema, pagka-absent, kulang sa briefing ang mga tao. Ang ingay ng aso. Mami, lagyan nyo nga ng dog food. Lagyan nyo ng dog food. Para tumahimik ang loko-loko. Dadaan siya likod ko si mother. Okay, na-stress yung tuta eh. So, it could have been avoided yung sa BJNP. Official lang yun, supervision. Wala yung official. So, wala yung sana may higher ranking doon na kasabay ni Kong Mike, no? Lalo na kung high profile yung tao. Kung high profile yan, dapat nga yung may kabady siya, may umano sa kanya na yun yung mismong hawi. Hindi yung hindi yung tao na ang dami-dami ninyo diyan tapos nun ang pangit ng dating. Ang pangit talaga ng dating. So, yun yung meron naman sila lalagyan doon. Ibuhos yun na lang. Yan si mother. Extra si mother. Extra. Yan, tinakpan ko na. So, may sinabi ngayon si BBM, another topic, may sinabi si BBM na pagka
binanatan yung Taiwan, nagkaroon ng conflict do sa Taiwan, obligado tayong lumaban, no? Obligado tayong magkakaroon ng participation. Now, bangag eh. Itong mga to, hindi nila alam yung gera, no? Ang problema, pagka ganun yung kinakailangan yung Pilipinas, mag-unite na tayo, no? Papayag ba tayo makipaggera o hindi? Kasi yung mga iba sa inyo gusto makipaggera eh. Now, let me tell you, yung gera, hanggat pwedeng iwasan natin. Madugo ang gera eh. It doesn't bring you fond memories, no? Yung mga medal na pangit yun. Hindi maganda yon. Kaya mas maganda iwasan yung gera hanggat kayang iwasan. You know why? Sa tingin ko, pagka ganyan, mahati ang Pilipinas, mag-civil war pa tayo eh. Magsi-civil war tayo kasi merong mga pro-America, may pro-China. No? Merong ayaw ng gera talaga. O sige, pro-war, ayaw ng war. No? At pagka ganyan na nangyari, magkabanatan, magsisihan pa tayo hanggang sa tayo nag-aaway. Tayo mag-away. Ang pangit, pagka nagkaroon tayo ng civil war, may yung superpowers, paglalaroan tayo. Merong kakampi sa Amerika, yung Amerika, susuportahan yung isang grupo dito sa Pilipinas. Yung China naman, Russia, no-core, susuportahan yung kabilang grupo. Sila, wala, tayo nagpapatayan. Kaya hanggat mariiwasan natin yung gera. Ngayon kung sakasakaling magkakatuloy-tuloy yan, ang advice ko sa inyo, maganda kayo ng mga armas nyo. Mag-armas kayo, kung gusto nyo. Pwede naman kumuha ng mga permit eh. No? Daan kayo sa proseso, kikita pa yung gobyerno doon, kita pa yung dahil sa mga lisensya, ang ingay talaga, no? Ano yun? Nahanap si Jaba. Jaba, punta ka na doon. Ang pasensya na kayo, didistract ako eh. Ang doon, pag sinuporta ng US superpowers yung kanya-kanyang manok, tayong kawawa. And then yung distraction, parang Ukraine tayo. Kita niyo Ukraine, nag-away-away lahat, tapos sinuportahan nila ng NATO ang Ukraine, tapos yung Russia, away. O giba-giba Ukraine, displace yung mga tao. Gusto niyo ganun ang mangyari sa Pilipinas? No? BBM, gusto mo ganun mangyari? Ang gagaling ninyo, tatapang ninyo, mag-aalisa naman kayo eh. Pagka kayo nag-aalisa, di na kayo makakabalik sa Pilipinas. Kasi pagka kami, buhay pa, hindi kami papayag, bumalik kayo, mga animal. Mga walang niya kayo. Pagka the moment magkagera, gera na rin lang eh. Tingnan natin kung anong mangyari. Hindi ganyan yung pinaano namin Pilipinas. Sensya na kayo, maingay. So, hindi ako magtatagal, maingay ang tuta eh. Yun yung mag-armas kayo, mag-prepare kayo ng gamit ninyo, mag-prepare kahit anong armas. Barrel, sidearm, pistol, yung mga mura-mura, meron na mga 20. Tapos yung mahaba, may mga 50 na. 50. Kung malalagyan nyo ng scope, lagyan nyo. Tapos nun hook up kayo. Bawat barangay. SFGF, kunyari, ganun. FGF, kung meron pa. Yung mga RAM, mga guardians. Iba-iba, daming grupo naman eh. Huwag kayo sa grupo ng mga politiko. Sasabihin ng politiko, lusob! Maingay pa rin. Ba't maingay? Gusto ng pagkain? No? Bigyan ko na. Nakakaintindi naman yan. Quiet! Ang doon, kung ready kasi yan, tayo, pumutok bigla, at least ready tayo. AFP, ang dapat gawin ninyo,
Yung mga reservists, ihanda nyo. Hindi kayang modernization with the limited funds. Might as well organize all the reservists and then allow them to have arms, prepare themselves to have arms. In the event na magkagera, takot na takot kasi kayo, baka sa inyo gamitin. Takot na takot gobyerno, baka sa kanila gamitin. Mag-rebellion yung mga tao, no? Hindi mo maintindihan tong gobyerno eh. Gusto nila, girahin yung China, ang laki-laki ng China. Pagka ano naman, mag-aarmas ka, ewan, di mo maintindihan eh. Ang pinaka-safe dyan, mag-armasan ng mga tao. Yan ang pinaka-ano. We have a right to defend ourselves. Kung di nila kaya depensahan tayo, we have a right to defend ourselves. Our homes, our relatives, our families, we have a right, every right. Survival na yun eh. So, link up lang kayo sa mga mga dating mga veterano sa lugar ninyo, o kaya kung may active, kung ano yung natitira ng mga AFP, maubos man. 30 days ubos eh. Baka nga isang linggo lang, ubos na eh. So, mas maganda, handa kayo. Handa kayo ng gamit. Kung meron kayong mga bukid, meron kayong mga farm lot, no? Tanim kayo. Sa mga bahay-bahay ninyo, tanim kayo mga paso-paso, lupa, gano'n. Mga okra, talong, kamatis, yung mga basic, sibuyas, kamote, yung mga ganun ba. Kung malaki-laki yung lupa ninyo, yan, taniman nyo ng taniman. Para ano, and then prepare for the worst. Okay, so yan ano. Malaga yung may gamit kayo, no? Malaga may gamit. Para lang ready tayo. Sabi ko sa inyo, ang isa sa mga, di ba sa vlog kong previous, like, share, subscribe, isa is mag-martial law si Marcos. Pangalawa is magano siya ng gera, no? Isabak tayo sa gera. Yun yung mga option niya na gawin eh. Pangatlo, the only way out is good governance eh. Kung ayaw niyang mapalitan siya, kung ayaw niyang matanggal siya, 2 taon na lang siya eh. So, ang ano dyan, kakayanin ba niya na umabot ng 2 taon pa? Ang tanong, hindi yung siya. Ang tanong, kakayanin pa ba ng Pilipino na matagalan ng 2 taon? No? Sa ngayon, sa impeachment, ang nangyayari, day 16, sakli 400 million na ang impeachment. Yung gastos, no? 400 million, 125 million, no? Doesn't make sense. Tapos no, nakikita ko dyan, it will drag on hanggang next year pa yan siguro. And then kakasuhan nga si Inday, ma-quit siya. Kung ma-quit siya, kung ma-quit si Inday, walang problema kung na-guilty siya sa administration, no, from the point of view. Pagka na-guilty siya Inday, tapos na, no? Yun ang thinking nila. Pero ang thinking ng taong bayan, depende yan. Very mas nandoon sa magre-revolusyon ng taong bayan pagka ginilty si Inday Sara. So, kung hindi man mga guilty si Inday Sara sa impeachment at walang ebidensya, tatalakayin ko ng konti maya, no? Pagka hindi siya magigilty, kakasuhan siya. So, yung kaso sa kanya na grave threats at saka yung inciting to sedition, na-dismiss yung inciting to sedition. Tama yun. Pero yung grave threats, bakit hindi na-dismiss? So, lumalabas pa ngayon na palulusutin yung grave threats, etc. kasi may impeachment, blah, blah, blah. Tingnan natin how it will develop. Ang punto rito, whichever way you go, no? Admin, whichever way you go, wala. Pinasisikat nyo si Inday Sara. Tingnan niyo ang sagot-sagot ng mga interview ngayon ng mga tao, dapat lahat. Bakit sinisingle out si Inday Sara? So, pagka ganun ang thinking na ng tao, tsaka konti na yung nanonood sa impeachment, tsagaan na lang pagka panonoorin mo, nakakainis eh.
Tsatsagaan na lang para pagka may usapan, may masasagot ka, no? Ang ano doon, hindi na ano eh. Kasi kita mo talagang political persecution eh, no? Persecution yung ginagawa. Inaano si Inday talaga para talagang matanggal siya. So, yung pinipilit nila yung grave threats taken out of context, sinabi yun ni Inday dahil sa may threat sa buhay niya, conditional. So, meron bang revenge from the grave? Wala naman. So, ano yun? Bakit pipilit yung kaso? Pinakikita lang na may kakulangan yung ating mga batas kung may ganyan o paano na. Kasi lawyer si Inday alam niya na wala naman siyang kaso eh. Pero pinipuwersa na magkaroon ng kaso. Ngayon itong sa COA, bakit yung dalawa na nag-witness, hindi naman, wala pa eh. Kumbaga sa wala silang security clearance, di nila naintindihan, di sila, table audit lang sila. Wala talaga. Tsaka pinupuwersa nila na may notice of disallowance pero naka-appeal pa. May proseso. So hindi pwede, impeachment tao, naka-open pa yung proseso eh. Hindi pa sarado eh. Pwede pa siyang mag-appeal dun sa, naka-appeal ngayon dun sa COA proper. Pagka in-uphold yung desisyon ng disallowance, pwede pa siya sa Supreme Court. Hindi pa tapos yung proseso. Ba't siya ni-impeach? Kaya wala yun. Tsaka sana, ang ginawa na lang sana is tinanong yung mga tao kung anong kulang, no? Nag-usap sila. Hindi, minadali na disallowance. So, minamadali impeachment kasi. So, yan nangyari. Hilaw. So, yung kanina, yung sa day 16 na sinasabi, unahin ko na to, yung day 16, ang bagamat 400 million na tayo, lumalabas, wala pang kaso. Alam niyo kanina yung drama, kung napanood ninyo, drama, paldo-paldo ng pera, ano naman yun, computer-generated na pera, kunwari pera, etc. Walang issue yun. Ano ngayon kung paldo-paldo ng pera? Kayo nga, trillion eh. Billion nga yun. Ito, 125 million. Wala, 8 lang nga yun eh, kulang eh. So, 8 million lang yung pinakita. So, kung sana, ang drama sana doon, na totoong pera. Sana, totoong pera. Humingi kayo sa Congress. 125 million, kaya nyo naman yun. I-sign for ninyo, prosecution, ito yan. Ganyan ba yung nakita ninyo? Ganyan ba karami? Kung gusto niyo talaga ng drama, kulang. Magdadrama na rin lang, kulang pa eh. So, anong gusto niyo palabasin? Ganong karaming pera. Ngayon. Ngayon. Does that prove na ninakaw ni Inday Sara? Does that prove misuse yung pera? Hindi. Pinasa nga daw yung pera doon kay Colonel La Chica. Kay Colonel La Chica. So, ang dapat dyan, kunin nila si Colonel La Chica. Kung gusto nilang patunayan kung ano talaga yung nangyari do sa pera at ano yung intel na yan, tawagin nila, ipasapinan nila si Colonel La Chica at doon nila i-direct examination. Kung sasagot yung tao. He has rights, no? Pero, pwede naman sabihin, sumbong nila sa kay Escudero, Your Honor, can the presiding judge direct the witness to answer with yes or no? Sasabihin lang naman dyan nila, Chika, sa tingin ko, ipakikita yung kanyang ganong paldo rin, ang laki rin ng kanyang after intelligence operation report, no? Post-intelligence of PIOR, no? Makikita. Pero kung pipigayin niyo kahit pitpitin yung itlog nila Chika, no? Bubugukin niyo yung itlog niyan, hindi yan magsasabi kung ano. Ngayon, tanong. Yung pinipilit nila si Acosta ba yon, yung SDO, pinipilit nila na bakit turn over? Ilalabas nila bawal i-turn over. Okay. Alam niyo yung nakikita ko kanina,
hindi niyo pwedeng ikaso kay Inday, kay La Chica, kay SDO, at kung kanino man. Kasi may problema yung circular. May problema yung, hindi nga batas circular. So may kakulangan siguro yung ating we have to soul search na kailangan. And anyway, pag umikot ang gulong, ayusin natin, ano? Ang problema dito, pinipilit nilang ipako sa krus ang mga tao, hanapan nila ng kaso, wala namang kaso. Kasi yung kakulangan nung circular, kasi kakulangan ng batas, kakulangan ng practicality, ng reality, ng emerge mo yung what should be done and what cannot be done, and the in-between is the reality of it, mga gunggong tong mga ano kayo. Hindi niyo pwedeng ipagpilitan yung ano na yan. Kasi lumilitaw lang talaga na may kakulangan yung ating sistema. No? So, kahit umabot siya sa Supreme Court, ang magiging ano dyan, you cannot find fault doon sa ano. Kasi, ang ano dyan, ano ngayon, kung binigay kay La Chica, ano ngayon? So, nasabi nga ng SDO siya yung expert, no? Security personnel siya. So, sa makatuwid, ikaw SDO ka, sign ka, accountability ka, no? Pero pagka pinasa mo na, pinasign mo siya, may habulin ka, si La Chica. Ngayon, bala si La Chica as directed by the Vice President, Head of Agency. Remember, Head of Agency. Now, may accountability sila pagka yung pera, binulsa nila. Paano mo patutunayan binulsa nila? Yun yung problema ng prosecution. Naghahabol sila ng ebidensya. Sino? Mag-imbento sila ng witness. Ano ngayon? Kausapin nyo si La Chica, tawagin nyo, and then sasabihin ni La Chica, yung SDO, sangayon sa ating mga circular, dapat pumunta siya dun sa, kasi siya dapat nagbigay. Ngayon, tanong ko, ikaw dapat ng issue 125 million. Ikaw dapat kumausap dun sa safe houses. Ano ka? SDO nga, pinirma, hawak mo yung pera lang, dadalin mo yun, tapos ikaw yung asset, ikaw yung ganito, ganyan. Haharapin mo kunyari isang NPA commander. Yun, harapin mo, tapos yun. Hindi mo expertise mo, may calculator ka, may pera ka, bilangin mo, pumirma ka, ikaw nag-encash, etc. Yun yung ano mo. Ikaw yung, pero yung pinipilit kasi ng prosecution na mali, pinipilit nilang mali, kalokohan kasi ang ano dyan, may problema yung sistema natin. Up to what point mo pagkakatiwalaan yung SDO mo at yung implementor ng confidential fund na yun. Otherwise, wag na kayo magbigay ng confidential fund at intelligence fund. Galing niya kay Marcos Galing kay Marcos sa kanyang confidential fund. Ngayon, kung piniprevent ng Inday Sara at ng La Chica, kung sino man yung mga tao ni Inday, mga Intel group niya, na ma-recruit yung mga estudyante, yung mga anak ninyo, paano? Tapos babara-barayin ninyo, Mario Joseph. Kaya nga, patunayan ninyo na binulsa nila yung pera. Ngayon, kung di nyo mapapatunayan, wala kaso. Walang kaso Ngayon, kung kunyari nga, option ni La Chica, kung sasabihin niya, susunugin niya yung mga kausap niya. Hindi pwede Hindi pwede. The court, you cannot compel me to tell you the names of the people that I talk with. Yan nga, may acknowledgement receipt nga ginamit nga sa ganito, ginamit sa ganun. Hanggang doon na lang. Actually, bawal pa nga sabihin yun Kasi nga, hindi naman tanga yung kalaban. Kunyari kung, pati yung sa gamot nga lang paano kung kunyari, yun yung binayad mo gamot. Sinabi, may bawal sa circular, etc., etc. May kakulangan nga yung circular. Alam yung kulang doon? Practicality, reality ang kulang. Kasi yung gumawa, hindi man lang nag-intelligence operation. Yun ang problema. Joint circular, DBM,
Nag-ano ba yan? Nagko-confidential pa. Nag-intel operation yan? DILG. Ang COA. Buti maniwala ko kung lahat yan pumunta sa kung sa intel operations At kumausap yan ng mga tirador o kaya ng mga revolusyonaryo. Okay sana. So paano ipipilit mo yung mali? Sa totoo lang, kayo yung mali. Nanto ko At sinisingle out nyo, 125 million, plus kung ilan yan, 500 million, billion yung sa iba. Tapos ang pipilit nyo, walang anak ni yan, ni Jabba. Kayo na, mami. Tumakas. Tapos sara nyo na lang yung kulungan para hindi lumabas. Kaya nga, the worst yan, the worst. Kaya nga, hindi tama yun. Kaya nga, kawawa yung SDO. Kasi, pinipilit na wrongdoing yung kanya. Hindi naman wrongdoing yung kanya. Yung trabaho niya. Sinabihan ka na head of agency mo na ibigay mo kay Colonel La Chica. O di binigay kay Colonel La Chica. O di nagpirmahan sila. Na-receive niya La Chica. Ang tanongin nyo si La Chica. Puntahan ninyo si La Chica. Kausapin si La Chica. Sabihin na ninyo. At kung magsasalita siya, nasa inyo yun. Kung magsasalita. Kung di magsalita. Kung nagpa-contempt siya. Anong magagawa nyo? That does not prove Inday Sara can be impeached. Yun, that doesn't prove her guilt sa impeachment. Kaya nga, itong prosecution, drama na lang, paldo, pera, ganon. Mali naman yung drama. Tsaka hindi maganda doon, kanina, in-expect ko, presiding judge, Escudero, sinabi niya ruling siya tungkol doon kay, pangalan nun, yung sa prosecution, no? Attorney Ek. Yung sa post niya sa Facebook. Walang ruling kanina. Walang ruling pagkatapos. Kailan magro-ruling? Pagkatapos na ng question ng mga judge. Dapat, ang tanong ko, bakit hindi siya nag-ruling ngayon? Kasi sinabi ng defense yun So dapat nag-ruling na siya kanina. Pero dahil sa magpe-present ng case is si attorney, yun ang credibility kasi pagka kunyari sinentensyan o whatever, pinagalitan, winarningan, baka mawala ng gana o ma-demoralize. So hinayaan mo na that leeway. Pero hindi ko gusto yung what they're driving at. Wala talagang ebidensya, walang kaso, walang bukas malaman natin kung ano yung cross-examination yata, no. Yun ang mga gusto kong makitang witness na yung 10, hindi actually, hindi na kinakailangan kasi nga confidential nga Binibigyan nyo lang na idea yung kabila yung kaliwa. Binibigyan na idea. Dahil sa impeachment na yan. Napakagago. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, balikan ko. Kung gigiltiin ninyo si Inday, baka magalit ang tao, mag-revolusyon. No? Hindi natin kabisado kung ano yung mood ng tao. By the time na ilaglag niya yung desisyon. Depende mula ngayon hanggang kung kailan abutin to. Hindi natin alam yung mood ng tao. Pagka mainit ang mood ng tao, bigla nyo ginilty si Inday na ang iniisip ng tao, not guilty. Galit ang tao ron. So pagka pinwersa nyo. Pagka kinulong ninyo si Inday, pinwersa ninyo na may kaso si Inday, galit din tao doon. And from now hanggang sa dulo nito, makikita natin kung ano yung trust rating ng tao kay Inday. Ito lang masabi ko sa after this impeachment, kasalanan ng administration, bongbong kasalanan mo, kasalanan ninyo. First Lady, lahat kayo sa Malacanang, kasalanan nyo lahat. Lahat kayo nagagang up kay Inday. Kasalanan nyo kasi pinasisikat nyo si Inday. At the end of this, Inday Sara will
survive the impeachment, will survive all of you, lahat kayo. She will come out as the most credible. Right now, she's credible. She will come out as the most credible. Guilty or not sa impeachment. Guilty or not. O kaso or not. She will be the most credible political figure in the country. And the people will install her earlier. Yun ang tingin ko, earlier than 2028. Because dadating tayo doon. Yung mga atat na atat, kita nyo, inabot ng tag-ulan. O paano baha-baha na ngayon. Isa pa yung mga pala, yung balita, no? Yung mga namatay, may mga namamatay. Tapos nun, yung mga earthquake, tapos nun dami daming hindi dapat natin talaga nakakatakot yung panahon na ngayon. So, balik ko kay Inday. Ang kay Inday, ang dyan, she will come out as the most popular, most trusted by the Filipino people, and most capable of restoring the country, order, and bringing us forward. Ganun yun. Ganun yung dating yan. Kasi right now, tawa-tawa lang siya eh. Hindi, paano mo i-guilty si Inday sa ngayon na ginagawa ng prosecution? Drama. Paninira. Ang ginagawa ng prosecution sa impeachment, paninirang puri. Ang ginagawa ni Matibag, ginagawa niya, paninirang puri. Yung ginawa kay Congressman Jing Paras, paninira. Nagsalita ng ganyan, sinira ka na eh. Maling-mali yun, NBI maling-mali yun. Babalikan kayo ng taong bayan doon. Hindi tama yun. Kasi merong karapatan yung tao, guaranteed ng konstitusyon natin, na hindi mo dapat ganunin yung tao. Diyos mio. Nag-press conference na kayo, naggaganon na kayo, winawasak niyo yung tao. May pamilya yung tao. Merong pangalan yung tao. Kaya nga hindi tama yung mga pinagagawa ninyo. Trial by publicity. At kung ganyan ang ipinipilit ninyong lahat kayo, no? Law enforcement at Malacanang, dadating yung araw, ia-applyan ng tao sa inyo. Kangaroo court, trial by publicity. Palakpakan na lang, boo. Pagka tinapat sa yung kamay nung facilitator, pagka tinapat sa kayo, Bongbong Marcos, boo, butang na mo. Pagka lahat kayo, congressman, panay, boo, pati yung kay Matibag, nako, boo. Panay mura abutin nyo. Ganun kagalit yung tao eh. Ganun kagalit yung tao, pero pasensyoso pa rin. Pasensyoso pa rin. Hinihintay lang ng tao ngayon, mga Marcos, lahat kayo, security forces, AFP, PNP, NBI. Ako na magsabi sa inyo, ang hinihintay lang ng tao ay trigger. Yun ang hinihintay ng tao. May magsindi lang. May tumayo lang. Tapos tatapusin niya ng tao. Revolution yan. Kaya nga, mali ang pinagagawa ninyo na Marcos, kunwari ka na interesado ka, nakasuhan yung mga putang ina nagnakaw, mastermind ka naman, hanggang ngayon, wala kayong kinakasuhan linti kayo. Inunan nyo impeachment. Gumagastos na kayo 400 million ngayon. Doon pa lang sa vista ng Senate Impeachment Court. 400 million. No? Today, 16 days, times sa 25M, di ba? 8 times sa 25, di ba 200? 16M 16 days, dalawa. Dalawang 200. 400M. Grabe, no? 400M na. Kaya nga by next week, may dalawang araw ngayon Bukas, by tomorrow and the next day, 450M. By next week, 500M, kalahating billion. And we're trying to recover how much? Pinalusot ng COA yung 50 plus million
ang ino-audit nila, notice of disallowance, disqualification, notice of disallowance ay 73M yata. 287, ganon, 289. 73M. Eh, gagastos tayong 400 million. O, di ba? Gumastos kayo sa lower house ng so much. 250M kada congressman. Ano ba yan? Ay, nako. It amounts to around 60 plus billion, ha? Kasi 257 na congressmen ang bumoto, to impeach Inday. Transmitted to the Senate. Again, i-emphasize ko, kita nyo na may problema yung sistema natin. Sabi sa inyo, ang in trial dito, hindi si Inday Sara. Mga sistema natin, demokrasya natin ang in trial dito. Kayo mga kababayan ang in trial dito. Hanggang saan tayo panonoorin natin at itotolerate natin tong mga kagaguhan nila. Nasa inyo yun. Ngayon nakikita natin, had it been ang sistema natin, kaya kitang-kita, hindi Senate at Congress, no? Hindi Senate ang mag-i-impeachment court. Unang-una, hindi lahat yan lawyer. Hindi nila trabaho yan. Trabaho nila gumawa ng batas, hindi maging judge. Anong sangay ng gobyerno ang trabaho maging judge? Di ba judiciary? Kaya nga judiciary judge, no? Legislative, legislate, no? Ngayon, kung ang problema mo ay gusto mong impeach ang chief executive o kaya yung vice president, yung sistema natin, merong ganon dapat. Dapat may provision tayo kung ang ganon ang gagawin, dapat kung may magpapail, siyempre representante ka ng taong bayan, may gusto magpile, may issue ka, sige. And then, i-elevate ng Congress, kung merong substance and form, ipanik mo sa Senate. Ganon din, checkin din niya. So, make it redundant, etc., etc. Siguro magkaroon ng pre-trial dun sa Senate na, hindi na dito sa Congress na ginawa nilang ek-ek. The thing is, pagka meron talagang grounds to impeach the officer, the president or the vice president or the others, ipapanik na sa Supreme Court. Magiging iba lang kung Chief Justice mismo ang ini-impeach. Doon natin papasakan dapat sa Constitution natin, sa natin na Council of Elders na siguro ang tatayong impeachment court. Pagka Chief Justice na. Pero all the rest, may na siguro magkaroon pa tayo ng choice Pwedeng tayo doon sa Council of Elders natin, representation of the Filipino people, all 120 million, 24/7. Yan ang tinatawag natin Board of Directors natin, Council of Elders natin, yan ang mag-decide. Pwede. Or bigay natin sa Supreme Court. Total, judge sila mga judge, no? Ngayon, yung component nung magiging kung sa Council of Elders natin, dapat panay lawyer. Panay lawyer kasi pangit na Mario Josep yan, no? Pangit na gagawin mo impeachment court, magtatanong, tanong ek-ek, tanong ewan. Dapat nga tahimik, ganun lang yung ganun lang, hayaan mo na yung Senate. Si Escudero, yung presiding judge, ang magsasalita. Bahala na siya. Kung meron kayong tanong, ikaw judge, total lawyer yun, dapat ipasa mo na kay Escudero yung sinulat mong tanong. Pasikatan kayo Yun yung mali kailangan magtanong na si Bam Aquino, magtatanong na lahat ng Dilawan, magtatanong yung dito sa kabila, sila Cayetano, etc., etc. O magro-roll call na, lahat, magtanong sila tag dito, si Pia, si Aimee, tsaka si Robin. Lahat, magtanungan sasagot din yung kabila. Circus. Kaya nga mali. Yung iba, I don't have anything against you. No? Ang iba, kaya nagtatanong para maintindihan ng taong bayan. Kung tutusin, ang mas maganda niyan, yung judge na lang natin. Supreme Court talaga dapat ang mag-impeachment court. Yun na sa akin, yun yung pananaw ko. Mag-comment kayo kung yun ang pananaw nyo. No?
Kasi kung nakikita niyo yung senador natin, Mario Joseph, kakaya eh. Kakaya. Nagdudunong-dunungan, pero hindi naman talaga alam. Magtatanong kayo, parang ginagayad niyo pa yung opposition, yung ano dito, yung prosecution, o kaya yung defense. Ginagayad niyo pa. Eh, hindi kayo makano. Magsasalita yung yung judge, no? Yung impeachment judge, court judge, no? Magsasalita yung senator. Hindi ka naman masabihan ng objection, Your Honor, you're out of order. Di mo magawa eh. Paano? Judge nga. Pero subukan mo sa Supreme Court yan, magsasalita ka doon. Kung sino to sa prosecution, no? Yung nakipagsagutan na maraming yung mga pangalan na Mickey Mouse, yung Superman, etc. Yung mga piatos, no? Mag-comment kayo ng gano'n. Contempt na inabot nyo. Sa Supreme Court, gusto mo kami nyo. Ang nalakas ang loob ninyo kasi alam nyo, eng-eng ang impeachment court, yung mga judge. Eng-eng sila. Kaya ganyan. Alam nyo, si Escudero, lenient, no? Nagagawa ninyo yung gusto nyo gawin eh. Magsagutan yung mga dalawang lawyer. Sila parang high school, parang college, no? Nagdedebatehan sila sa korte. Subukan niyo tapong kayo ng korte, maano pa kayo, madisbar pa kayo eh. Kaya nga, and it's a waste of money ng itong nangyayari na ito. Sa akin lang yon na I strongly believe that the impeachment proceedings be carried out by the Supreme Court. They are the highest court of the land, and then pwede sila. Or the Council of Elders, if we are able to install the Council of Elders, eventually, pag ikot ng gulong, ang Council of Elders na lang. Kasi tayo yun. Taong bayan yun. Tayo mag-impeach ng mga official natin. Tayo magtanggal. At any point in time, 24/7. Pagka may magreklamo lang, may magreklamo dyan na indigenous people, may nagreklamong magsasaka, may nagreklamong ganyan. Tungkol sa Paksilika, patawag. Putang ina niya. Ano bang inaano niya sa Paksilika na yan? Yan, patawag agad. Explain kayo. Pagka hindi nagustuhan ng taong bayan, yung mga representante natin, Council of Elders nga pwede natin tanggalin yung official. Ganun kasimple. Wala nang panay problema tayo, iyak-iyak tayo, wala nangyayari. Hindi. Dapat natatakot sila sa atin. Lahat yan. Lahat ng mga politiko na yan, dapat takot sila sa taong bayan. Hindi yung ganito. Dinuduro-duro tayo, tinatawanan tayo. It has to change. And the only way it will change is that we have to make a decision. Tayong lahat. Ngayon, kung ayaw ng ibang Pilipino, ang bagsak niyan, mag-away-away tayo. Mag-civil war yan, kundi kaya mag-revolution yan. Magkanya-kanya tayo, kundi kaya mahati na ang Pilipinas. Republic of Luzon, Paksilica, Republic of Mindanao. Kung ayaw nyo kay Inday Sara, doon na lang yung si Inday Sara sa Mindanao. Ganun na lang, Madam President. Doon ka na lang mag-presidente sa Mindanao as iwanan ng Luzon. Ganun na lang. Wala pang away, walang patayan, wala Iwanan na lang. Magtayo ng sariling bandera ang Republic of Mindanao, magkaroon ng sariling constitution, aayusin lahat, ayusin yung eleksyon, magkaroon ng eleksyon, ayusin yung Congress, ayusin Senate, and then, kaboom, move forward. Kasi ganito, binabaon tayo lahat sa utang. Sino ba may gusto ng utang? Kung ngayon kayo, maka-Marcos kayo, diyan kayo, kay Marcos. Gawin yung hari, gawin yung for life, gawin yung Korea, yung post ni General sa Facebook, Pokis, no? Malapit tayo maging North Korea. Bakit niya sinabi yun? No? Kasi nga, ang North Korea, sila lang yung pamilya yung nakikinabang at masyadong dictatorial, no? I don't think na aabot tayo sa gano'n. Pwede pa tayo maging North and South Korea. North and South Philippines. Luzon, Mindanao. Visayas, Mindanao, Bismin.
baka ganun pa mangyari. Because I think na marami sa mga retired, mga MUP, marami sa active at saka sa mga PNP, AFP, PNP, tsaka sa NBI, marami ang matitino pa rin. BJNP tsaka sa Coast Guard, maraming matitino pa rin. Na given a choice, kung maghahati na rin lang ang Pilipinas, dun sila sa Mindanao. Ako, given a choice, Mindanao ako. No? Mindanao. Or Cordillera ako. Kung whatever. Republic of Cordillera. Kasi, kung pinagpipilitan ninyo yung kayo sa gobyerno, pinagpipilitan ninyo yung ganyang gusto nyo na constitution, pero bendalo kayo, gagamitin yung constitution para supilin yung mga tao, hindi pwedeng ganon. Tapos sige-sige kayo nakaw, tapos sige-sige krimen, hindi pwede. Wala, nakalimutan nyo na who you serve, the Filipino people. Nakalimutan nyo na. Yabang kayo eh. So, tignan natin kung saan tayo aabot, no? Basta sa akin, yung sinabi ni Marcos is commander's intent na sinasabi niya mismo, siya mismo nagsabi na kung magkaroon ng sa Taiwan, no, magkaroon ng gera dahil sa Taiwan, no choice tayo, ma-involve tayo. Kung gano'n ang sinasabi ng presidente, parang sinabi mo na maganda kayo, magkakagera. No, pwede magkagera. Kaya ako, ang advice ko sa inyo, ako mismo, maganda ako. Mag-armas na ako. Mag-armasa na tayo po. Tragis, delikado yan, no? Kanya-kanyang baril tayo, kanya-kanyang tirador, kanya-kanyang pansakal, kutsilyo, whatever. Damihan nyo armas nyo. Matagal-tagal na gera kakalawangin no? Yung mahabang samurai, mahabang itak, maraming, may pana kayo, ganun ba? Patagalan to, tingnan natin kung hanggang saan tayo abutin. Tapos maganda kayo ng mga pagkain ninyo, pagkain ng pamilya nyo, para hindi kayo nakadepende sa AFP ninyo at saka sa mga PNP kasi maubos yan. Maubos yan. Isang buwan na labanan yan, ubos na eh. Ang gera ngayon nga, aerial na no? Na drone, mga ganon. Incidentally, nung di ako nagbablog, pinapanood ko yung mga dating mga gera. Parang marirepeat performance yung yung Pearl Harbor, no? Parang marirepeat performance na Japan against the US ngayon, China against the US, no? Marirepeat. Nakakatakot. Nabigla ang Amerika dun eh. So baka ngayon mabigla ang Amerika, lalo na tayo mabibigla ang Pilipino kasi may mga bases dito eh. Hindi naman tayo handa. Kaya suggest ko sa AFP, ihandaan nyo mga reservists ninyo. 50 million Filipino people, ihanda ninyo. Let them, prepare them, train them, equip them. Equip them. Karoon kayo ng standard weapons na accepted. Karoon ng mass production. Let the Filipinos get their own pistol at saka mahaba. No? Organize them. Yan, ganun yung Kami mga 60 plus, hindi na kami pwede lumaban eh. Mag-guerrilla na lang ako. And kill as many as I can. Politicians. Joke. Politicians. So, enemy of the state. Yun yung tama. Yung CPP-NPA, ang lakas na naman. Kasalanan niya ng AFP. Yung mga nangyayari ngayon, kasalanan ng AFP. Bakit? You allowed it. Nagkaroon ng kasunduan ang Bongbong Marcos at CPP-NPA-NDF. Hinayaan nyo. Di nyo kinontra.
Now, Bongbong, may pinag-uusapan nila na may mga nagsasabi, PCO yata, na ang Bongbong will be the president na pinakamagaling, yun yung legacy niya, iiwanan niya. Still in the making, may 2 taon pa. I say no. Bongbong will be remembered as the worst president. After 4 years, he is the worst president. Kahit dagdagan man 2 taon yan, wala. He's still the worst president, na. He is the drug addict president. Walang ibang drug addict na presidente tayo, na. Malalaman natin kung nyari maging presidente Inday Sara, how she will be remembered. And if she will have good men, women with her, I believe she will be remembered as the president na millennial president, na yung pagpasok ng millennial reign ni Cristo, pagkaroon ng second coming, presidente siya, she will be the millennial president. Kasi it can happen 2 years from now. And tama-tama presidente siya. Na? Renewal, divine president. Na? Ganun yung dating niya. Kaya nga nakatakda yan eh. Hindi nyo mapipigil eh. Kahit anong gawin nyo, kahit patayin nyo, hindi nyo mapapatayin. Kahit tulugan nyo ng buko yan sa ulo, gaya yung ginawa sa akin, yung nangyari sa akin, wagam, basag yung buko, buhay. Kahit patayuin nyo yan, kahit patalunin, itapon nyo sa building, nako, wasak yung semento. Hindi yan mamamatay. She's destined. She's guarded. Tapos, share ko sa inyo yung huli na lang, share ko sa inyo, madali ako, yung umabot, 1 oras na naman. Ayun, mag-1 oras. Thank you sa nanonood. Like kayo, like, para umano ulit yung algorithm ko. Nanaginip ako 2-3 days ago, no? Panaginipan ko, si God, hindi malinaw kung si God o si Kristo, no? Na panaginipan. Sinashare ko lang sa inyo. It was, parang, walang 1 minute, isang lang, tak. Parang dinownload lang no? And after nung panaginip, hindi ko natatandaan yung detalye. Natatandaan ko, basta maliwanag Maliwanag siya. Nakita ko lang yung paa niya Nakita ko yung paa. Kasi sabi niya, walk with me. Lakad ako. Walk with me. Tapos ang kwento niya, alam mo, yung tawag ito, Mark of the Beast, no? Yung Mark of the Beast, yung 666, no? Yung Mark of the Beast. Hindi yan literal na yung ilagalagay sa sa kamay tsaka sa ulo, dito sa forehead natin, no? Parang nung pinakita kay John yung sinasay ko lang sa inyo the way it was explained to me, no? Yun yung natatandaan ko nung parang may sa langit, may standing operating procedure, no? Pagka hindi pwedeng sabihin sa'yo. I-share ko na rin sa'yo, nung pa, sinabi sa akin, anghel ko naman yung nagsabi sa akin. Yung book of chance, no? Yung parang book of chance, yung book of lottery, no? Nasisilip minsan ng mga anghel natin. And then, nababasa nila kung ano yung winning number, ano yung winning na combination, etc., etc., no? And then, sisilipin niya, and then, boom. And then, hindi pwede sabihin siya actual, no? Hindi, whatever. Basta representation. Take life na lang ang anghel pag sinabi siya actual na numero. Yun yung sometimes it's in riddles, na? Kaya nga yung sinasabi, lurok ba ang tawag doon, yung panaginip, parang Joseph. Tingnan nyo, 7 matabang baka, then 7 payat na baka. 7 na yung mata ng mais, butil ng mais na mataba, and then yung ampaw na butil ng mais.
Translation, 7 taon na maganda, 7 taon na merap. Ba't naging baka? Ba't di na lang sabihin na 7 taon na magandang ani? Pinakita lang na magandang ani. Dami-dami, maganda-ganda na ani. Then, it has to be baka na matabang baka and then payat na baka. 7-7. So, 7 years of good harvest and then 7 years of famine. So, inexplain sa akin noon yun na hindi pwedeng sabihin yung actual, no? Kaya the way it was presented kay John, bahala siya na maggawa nung the way he sees it dun sa panahon niya. Okay? I hope I'm explaining it well. Tapos ang sabi sa akin, yung 666, yun yung cellphone natin, no? Yun yung mga cellphone. Gulat ako doon. Tapos kumbaga sa hawak mo lagi. Hawak mo na. And then, yung nasa forehead, lagi mong iniisip. Hindi ka makaalis, hindi ka kung wala yung cellphone mo. Lagi mo iniisip. Nasa simbahan ka, labas ka ng konti, cellphone. Kakain ka na lang, cellphone. Yung ganon. So, basta kayo nang bala maniwala o kung ayaw nyo maniwala, na sa inyo yan. Basta sinabi sa akin, nire-relay ko lang sa inyo. Yung sa akin, ang pagkakasabi pa, yung mark of the beast is yung gadget ninyo. Okay? Yung everything in it, yung AI, etc. Dahil parang nakikinig lang ako sa kanya, tapos sabi niya, hindi niya pinagbabawal yung gamit, no? In fact, gagamitin din niya pagdating niya, as it will be broadcasted globally. Makita mo sa cellphone, nanonood ka. What is dangerous is, pagka nag-decree that you cannot buy and sell mismong cellphone, nag-decree na lahat magkaroon ng cellphone. And then, balik ako doon sa Adam and Eve na kwento na in-explain yung tree of life, yung tree of knowledge, no? Ay, wag niyong kakainin yung prutas yan. Tapos kinain. si Satanas, kainin niya, masarap yan. Tatalino kayo. Kaya pala hindi pinapakain kasi we cannot handle the technological advancement, the know-how. We cannot. And it will bring about disaster in the later days. Na yung tribulation, it will bring about so much disaster because of our advancement. Right now, we're almost there. Nuclear holocaust, nuclear war, no? Global. Isa lang magkamali dyan. Kabum, boom, 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 kunana. Bases natin, sapul yan. 40 million sa Luzon, patay. Kaya nga,